good morning. Stay safe. God bless. Good morning. Gandang umaga po sa inyo. Papunta tayo ngayon sa isang medyo malayong barangay at tutulungan natin yung 11 anyos na batang babae na paulit-ulit na ginagahasa ng kanyang sariling ama, isang lasinggerong ama. Wala pa daw sa edad nitong bata pa, grade 2 hanggang last year, no? Nag 11 anyos yung bata, December nakatalikod na taon. Doon lamang po nahinto ang panggagahasa ng kanyang lasenggong ama matapos na maglakas loob na yung bata na magsumbong. And yung nanay humihingi po ng tulong. Kailangan po nila ng konting tulong pinansyal para dun sa mga paglalakad ng kaso, para mabigyan po ng hustisya yung sinapit ng kanyang 11 anyos na batang ng kanyang anak, no? Kawawa po itong nanay, binubuhay po ang kanyang 5 anak sa pamagitan po ng paglalabandera, pag extra katulong sa mga kapitbahay kapag kauupahan siya maglinis ng bahay, maggamas. Ganun ang kanyang hanap buhay para lamang po mabuhay silang mag-iina pagkat yung kanyang asawa ay walang trabaho, lasenggo, at madalas pa raw silang sinasaktan, binubugbog, no? Kaya humihingi po ng tulong yung nanay. Tawagan natin siya sa pangalang Aling Betty. Kaya ngayong umaga pupuntahan natin siya, mga kabarangay. Samahan niyo po ang inyong KSP kabarangay sa pagtulong ngayon pong umagang ito dito sa pupuntahan nating lugar para kahit paano makatulong po tayo dito sa nanay at doon sa bata na humihingi po ng hustisya dahil po sa sinapit niya, no, sa kamay ng kanyang lasenggong ama. Ayan, at bago raw po ito umalis sa bahay nila matapos mabalita ang siya po kinasuhan, pinagsusunog pa raw nito yung kanilang mga gamit, mga damit po nila, etc. Kaya sobrang kawawa itong pamilya, no? Yung bata ay nagka-trauma, no? Kaya yung umaga pupuntahan po natin kung ano po ang atin po pwedeng maitulong ngayong umagang dito po sa magnanay, dito po sa mag-iina, no? Tara, stay safe everyone. God bless. Ito sila. Kuha natin yung bahay ni Ate Betty. Actually, nakikituloy lang ito si Ate Betty at ang kanyang pamilya sa kapitbahay nila, no? Ayan, hanapin natin dito para makausap natin. Ito yung lugar ni Ate, pababa. Ayan. Ito natin pupuntahan yung bahay ni Ate Betty. Sana matagpuan din natin yung kanyang mga anak. Ituloy lang siya. Ito na po yata yung bahay nila, oh. Bari tayo. Ang alam ko kasi di naman na siya nakatira dito, no? Pero tingnan natin, baka matagpuan pa natin dito. Ayun, parang inabandonan yung bahay. Pero tingnan natin, baka makita pa natin. Tao po. Tao po. Yan, ito yung bahay. Bago umalis daw yung lalaki, yung asawang lasenggo, pinagsusunog pa yung mga gamit nila, mga damit nila. Pinagsusunog pa nitong suspect, no? Ayan. Tao po. Tao po. Ayan. Ate, good morning. Gandang umaga po sa inyo, Ate Betty. Oo. Kumusta po kayo, ate? Ito yung bahay nyo. Oo.
Ayan. Tingnan po ang loob Ito na yung loob ng bahay nila. Matapos mangyari sa kanilang pamilya, yung tawag dito, ang abuso ng tatay doon sa kanyang anak na babae. Ayun. Kumusta ka, ate? Ito po po. Hindi na po akong okay ngayon. Opo. Kasi po, kung saan-saan na ako nakikitira ngayon sa mga kaibigan ko. Pag umuwi ako dito sa San Felipe, Mm. pag uuwi ko sa San Vicente, yan, sa anak ako nakikituloy. Sa San Vicente yung mga anak ko. Doon mo itinago. Opo. Iniiwan ko po dun sa isa kong anak na may asawa. Kaya naawa rin ako sa kanila kasi wala rin silang income na maayos. Walang pinagkakakitaan. Wala rin po. Kaya Paano kayo nabubuhay, Ate Betty? pilit po ako bumabalik dito sa San Felipe para makapag-extra kasi dito po kahit pa paano may mga tao pa rin na mabubuting kalooban na Tumutulong. nagpapalaba. Mm. Yan na po ang pinagkakikitaan ko ngayon. Nagpapalaba, nagpapagamas ng mga pinyasan. Nagagamas ka sa pinyasan? Opo, Magkano bayad doon, te? 350 lang po. 350, maghapon yun. Maghapon po yun. Yung paglalaba. Sa paglalaba po, minsan 300, Mm. 350. Mm. Pinakamalaki na po yun yung 500 pag itong Mm. talagang marami pong labahin. Mm. Eh, araw-araw meron. Hindi po. Wala. Wala po. Ano nga po, 3 araw na po ako walang extra ngayon. Ngayon lang po, nakakuha naman ako ng extra. So talagang gipit na gipit. Siya po, gipit na po talaga kami ngayon. Kaya pag nakakaano po akong pera, napadala ako dun sa anak ko. Minsan nauwi ako na anak kong bigas. Mm. Para may pagkain sila. Opo. Ilan po yung maliliit yung anak? 3 pa po yung 3 sa akin. pa. Ano, anak yung 14, Mm-mm. saka 11, 8. Mm. Yung po yung tulog na sa anak ko yung nakatira ngayon. Yung kumusta naman po yung pamilya ng anak nyo? Itrabaho naman ho. Hindi rin po ano kasi pag may makatawag lang sa kanilang mag-ano ng nyug, yun lang po ang kita nila. Magkano lang naman po yun. Mm. So hirap din. Hirap din po sa araw-araw. Opo. Ate, napunta ako sa inyo rito kasi may nag-message sa akin na tulungan daw kayo. Opo. Bukod sa kahirapan, yung pang nangyari sa anak po ninyo na mismong asawa ninyo ang suspect sa pang-aabuso doon sa anak ninyong 11 anyos, no? Na batang babae. Pakikwento po sapagkat yung impormasyon na tinanggap ko grade 2 pa lang daw yung bata pinagsasamantalahan na po ng tatay. Yun nga po ang sabi ng anak ko. Kasi noon hindi naman po talaga totally nagsasalita yung anak kong yun. Parang na trauma. Oo, hindi naman nagsasabi sa akin yon. Nagbalak po akong pa Maynila kasi yung anak kong, yung kapatid kong isa, kinukuha akong ipapasok ako ng trabaho doon, 10K ang sahod ko doon. Kaya siya akong papasok ako, iiwan ko sana sa asawa ko yung mga anak ko. Mm-mm. Kaya natakot yata yung anak ko, nagsabi sa akin last 28 ng December, sabi na sa akin na ginaganyan nga daw siya ni papa niya. Nagsasamantalahan. Opo. Kaya lang, sabi ko, wala akong katibayan. Kailangan po ako yung may katibayan ako. Kaya nag-isip ako noon na sabi ko, tatakas kami mag-iina dito sa asawa ko. Mm-mm. Kaya last 29 po, inulit pa po ng asawa ko. December yung December informasyon ko po. Oo, naulit pa. Inulit pa po yun. 11 anyos na yung bata. Opo. Kasi nag-birthday na po siya ng December po. Kumusta po ang sitwasyon ng bata? Sa nangyayari sa kanya? Sa Tahimik ngayon po, siya, natutulala o paano po? pag may mga kalaro siya, okay lang siya. Pero minsan po, pag nagpag-isa po siya, minsan malayo ang niya. Malayo Iniisip tingin. niya, opo. Di ba siya umiiyak ng bata? Hindi ko naman po na umiiyak siya. Minsan malungkot siya. Siguro naiisip niya yung ginawa sa kanya ni papa niya. Mm. Tapos last, January 1,
dumating yung anak ko. Mm. Sinundo kami dito, yung nakatakas kami. Dahil nalaman na nung anak ko yung ano nangyari. Doon sa isa kong anak mo, 14 years old, na lalaki dahil pinalayas yun ng asawa ko. 14 years old. Opo. Babae, lalaki. Lalaki po yun. Pinalayas ng asawa nyo. Opo. Bakit? Kasi layas po yun talaga, gala ng gala yun. Oo. Minsan po nga Normal yun sa mga ganyan binatilyo. Lalo kung hindi naman masyadong naiga-guide ng magulang. Opo. Pagkat una ikaw may trabaho araw-araw. Opo. Yung asawa mo naman, sabi mo nga, lasenggo. Laging laseng. Lagi po nga po yung lasing. So hindi niya naiga-guide yung anak niyang nasa ganung edad, 14 anyos, sabi mo. Pag ano nga po yun minsan 2 linggo hindi umuwi dito. So anong ginawa? Pinalayas niya? Kasi yung pag anong huli last po 29, pinalayas po yun ng asawa ko. Kaya lang po dito lang nag-iikot-ikot yung bata sa akin. Sabi niya, "Mama, sana niya makaalis na tayo dito." Sabi niya, binigay ko yung number ng ate niya. Sabi ko, "Tuy, tawagan mo si ate mo, kailangan natin ng tulong niya." Gusto niya nang makatakas, asawa mo? Opo. Kaya po nung pumunta dito yung isa kong anak na lalaki, na nakita siya sa daan lang sa kalsada. Isinama na po yun doon sa San Vicente. Kaya naikwento niya doon kay ate niya yung nangyari sa amin dito. Kaya pumunta na po siya dito nung January 1. Ang plano niya sana, iimbitahan lang kami doon sa San Vicente. Hindi niya sasabihin na may alam na siya sa nangyari sa amin dito. Kaya ang pagdating nila dito, wala si papa niya, nandun kay sabiyanan ko. Kaya ura-urada, sinama yung mga bata. Yung sabihin, nakatakas kayo? Opo, tapos pinuntahan po ako doon sa pinaglalabahan ko. Doon na po ako nila sinundo. Hindi na po ako nakauwi dito, kaya naiwan yung mga gamit namin. Sabi mo, binubugbog kayo pag nalalasing to? Pag umuwi yung lasing? Hindi naman po. Noon, nakaranas ako niyan dahil lang din sa pag-aaway namin sa mga bata. Karanas ako ng pambubugbog. Nang na-blatter ko na po yun, hindi na po nangyari uli yun. Kasi lumalaban po ako sa kanya. Yung kaso po, nakapag-file na kayo? Opo. Siya na Sa po. husgado. Opo. Ang sabi po ng DSW dito, Nag-ano nga po kami sa DSWD, pero ang po sa DSWD, ako lang pong yung nagpupursige. magpupursige kasi sila daw po parang alalay Supporting lang. Opo. Ang nag-file nito, pulis. Opo, kasama ko po pulis. Sinamahan ka. Siya pong nag-file nun. May medical certificate po, Ate Betty. Meron na po. May laceration. Opo. Patunay na talagang may nangyari sa bata Opo. na panggagahasa. Opo. Sa ngayon po, ate, asan na yung asawa mo? Hindi ko na po alam kung nasaan na. Kasi nung may dumating yata ang sulat sa kanya, yan na yung nagpunta siya sa Hall of Justice, tapos pinayuhan daw po doon na magpunta sa barangay hall, kumuha ng certificate na mabuti siyang tao dito sa San Felipe. Ganon. Hindi naman po daw siya binigyan dyan sa sa barangay. Kaya yun na po yata yung ginawa, yung mga kalakal namin, pinagbibinta. Sabi mo, doon sa impormasyon na natanggap ko, yung mga gamit nyo rito, ate, yung mga gamit nyo, damit nyo, pinagsusunog ng asawa nyo? Opo, yung Durabox ko po, wala na. Anong ginawa niya? Paano niya pinagsusunog? Andyan po sa likod ang sinunugan. Diyan? Opo. Tingnan ko lang ha. Ayun pala yung mga gamit ninyo, oh. Diyan niya pinagsusunog, oh. Diyan niya pinagtatapon. Yung mga damit niyo, ate. Kawawa naman tong pamilyang ito, Ate Betty. Kanyang mga anak. Ano niyo po siya, ano niyo? Kaibigan lang po, sir. Kaibigan. Opo. Awang-awa kayo sa kanya? Ay, siyempre po. At tingnan mo, nakita ang tapon. Dali po, tiya. Naiiyak si ate. Ito. Nakatambak yung mga damit na pinagsisira, pinagsusunog. Ang kanyang asawang lasenggo. Ano yan? Ayun. So, my God. Grabe naman tong naging asawa nito ni ate sa kanyang pamilya.
Yung mga damit mo yan, ate? Ate? Ha? Pinaghirap-hirapan itong pamilya niya. Pinagsusunog, pinagtatapon. Ate, ilan ang anak niyo niya? Ilan ang anak niyo? 6 po. 6? Opo. Hindi niyo alam na nandyan pa yung mga gamit niyo. Yung iba Bukod lang sa po. pinagsusunog, pinagtatapon. Kunti lang po yan. Yung nasa ano lang po yan. Nasa kabinet lang po yan. Yung maayos ko pong damit, wala na po dyan eh. Anong ginawa? Sinunog? Siguro po sinunong niya eh. Yung mga... Hindi naman po siya nag-aalam kung paano ko pinupundar yung mga gamit namin mag-iina. Kasi nga yung damit nga niya, tapos ako pang bumibili ng mga brief niya. Pati brief niya. Walang hiya din naman. Hindi naman siya nag-alam yun eh. Halos inaabot akong gabi sa ilog maglabada. Pakapundar lang akong gamit. Sa ilog ka naglalaba, ate? Opo, naglalabada po ako. Alos gabi naglalaba ka pa? Inaabot po ako ng madilim na sa ilog. Nasa ilog pa ako, nag-aalaw pa. Naghahakot pa ng paglabada ko. Para lang may pakain ka sa pamilya mo. Siya po. May maidamit, mapiling gamit. Opo. Tapos ganyan pa ang ginawa. Pambihira naman yung asawa mo ngayon. Kasi nga po, wala naman po siyang permanenteng trabaho. Paano siya, ano nang ginagawa niyo po sa buhay niya, Ate Betty? Dito lang po sa bahay siya, lagi. Tambay, Katambay. nagiinom. Pag may pera, iinom. Naisipan na si aking kabayuan. Ay nako. Tapos yung pang-anak niyo. Pa. Ay nako. Ito kaibigan to ni ate. Sulong ano habi mo ate? Tulo lang po siya nagpapakain ngayon. Maghanap buhay talaga. Oo. Ilang anak po yan? 6. 6 na anak. Mabuti ate may mga katulad siya na katulad niyo na hindi naman nagpapabaya sa kanya, tumutulong. Marami man po siyang mga kaibigan po dito. Na Na alam ang sitwasyon. siya po. Alam ang pangyayari. Nalalabadahan at para may maipakain po isumpulta sa anak niya. Wala naman. Wala na yung mga gamit mo ate talaga, no? Wala na po. Sabi ko nga sir, kung sa akin itong bahay na ito, tata, kasi sila mga nilingin, di sa isa. Grabe itong asawa ni Ate Betty. Ate Betty, may kunti akong tulong dito. Ibigay ko sa iyo para pasimula ito ng tulong na ibibigay ko para makapaglakad-lakad ka ng konti, makabili ka ng ano, ha? Gagamit mo na ito. Diyan ba ito, ate? Ikakapital niya sa pagtinda. At yan mo ate, sana mapansin tayo ng mga taong may gininto ang puso sa pagtulong at matulungan ka kasama ng iyong mga anak, no? Tsaka yung kaso, gusto ko umusad yun sa husgado para mabigyan ng katarungan na po. Nakakapamura yung sitwasyon ninyo. Ako'y nabubuhisit ako. Naiinis ako. Ako'y mga ganyang tao, ano? Pasensya na po. Dadala lang po ako ng aking emosyon. Pasensya na. Tutulungan ko kayo na Ate Betty, ha? Na umusad yung kaso sa husgado. Para mabigyan ng katarungan naman yung anak mo. At maayos na pamumuhay naman, no? Kahit pa paano makatulong dito sa pamilya mo, Ate Betty, ha? Hindi lang po yan. Gusto ko kahit patay na yung kapatid ko, magkaroon pa din ng katarungan yung ginawa niya. Sino po natin? Nung bago pa lang po kami mag-asawa dito, Oh. may sumama sa akin ditong kapatid ko. Oh. Dalaga. Ano lang po yun, siguro 11 years old lang po din yun. 10. Binubugbog niya yun po. Tapos, ganun din po yung ginawa niya. Nalaman ko lang po ngayon lang na matuklasan ko yung nangyari sa anak ko.
Sinabi ng mga kapatid ko, so sinawalan kami ng mga kontak ng mga kapatid ko. Anong ibig mong sabihin, Ate Betty? Ni-rape din kapatid mo? Opo, 11 years old rin? opo. Ni-rape doon? Inayo. Nalaman ko lang po ngayon na nagsabi sa akin yung anak ko, nagkwento din sa akin yung mga kapatid ko kasi nawalan kami ng kontak ng mga kapatid ko nung mamatay yung tatay namin. Saan na po yung kapatid mo? Namatay po yun, nagkasakit sa puso po yun. Patay na. Opo. Ngayon mo lang to nalaman. Ngayon lang po, kasi nung magkaroon kami ng kontak ng mga kapatid ko, nakakuha ko sila sa Facebook. Sinasabihan na po nila ako na hiwalayan ko na yung asawa ko. Dahil ni-rape yung kapatid mo. Hindi man po nila sinasabi sa akin na gano'n yung ginawa. Kailangan sinasabihan nila kayo, hiwalayan mo na yung asawa mo kasi hindi naman na niya yan maano sa'yo. Yeah. Sama niyang ugalian yan. Tapos nung nalaman nilang ginawa yun sa anak ko, Doon na nalalaman. doon yung sinabi nila sa akin. Kasi baka raw pag sinabi nila sa akin na gano'n yung ginawa, hindi daw ako maniwala. At mawala na naman kami ng kontak magkakapatid. Baka magalit daw ako sa kanila. Taga saan probinsya ka, ate, bago nakarating dito? Katarman po ako. Katarman, Samar. Opo. Nagtrabaho po akong Maynila, doon po kami nagkakilala. Itong lalaking ito, na Opo. asawa nyo. Kasal ba kayo, te? Opo. Okay. So gusto mo mabigyan rin ng katarungan yung ginawa niya doon sa nakababata mong kapatid. Siya po. Pangalawa itong sa anak mo naman. Opo, kilala po niya yan eh. Ni kaibigan mong ini, Opo. ate. Kilala po niya yan kasi nung napunta siya sa bahay namin, tinuturuan pa niya yung magsulat. Mm. Kasi hindi pa po yun nakapag-aral noon. Mm. Kaya gusto ko sana nga mag-aral siya dito. Kaya lang nung umuwi kaming namatay yung tatay ko, hindi na po sumama sa amin. Oo. Tapos nung maghiwa-hiwalay po kami, wala na po kaming konta kasi sumusulat po ako sa kanila. Bumabalik po yung sulat sa akin. Wala nang address din niya na makuha Opo. ng karatero, no? Opo. Oo. Ngayon lang po nakuha ko sila sa Facebook. Oo. Kalagayan dito ni ate. Andyan lang sa mundo. Ha? Yan yun lang. Saan man pupunta yun? Oo. Andyan lang yun sa mundo. Sa tayo. Sana tulungan natin to si Ate Betty Sir, para hindi Para- nagayahin pa ng iba. dun sa kanyang pamilya. Kailangan konting tulong pinansyal. And syempre, umusad yung kaso sa husgado para mabigyan ng katarungan naman yung nangyari sa kanyang kapatid na dalagitan ng katalikod ng mga taon at naulit pa ito panggagahasa sa anak niya na 11 anyos din. Ngayon parang nagkaroon ng trauma yung bata. Ayan. Tulo lang kayo, sir. Oo, dito lang. Tayo. Bilas. Ayun. Dapat may cellphone ka man. Kahit ano yung tangan na kupa. Ayan na, gusto tayo. Kawawa, kalagayan ni na Ate Betty at kanyang mga anak. Ngayon na, hindi ko mapigilan yung aking emosyon. Nakakagalit talaga. Inayupos ko po. Siya pa yung may magalit. Pinagsusunog, pinagtatapon yung mga gamit na pinaghirapan ng kanyang asawa sa paglalabandera. Punta ko sa fiscal sa office. Titingnan ko yung status ng kaso para matulungan, bigyan ng katarungan itong mga naging biktima niya. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. And please subscribe kay SP sa Radio YouTube channel. And don't skip ads.
para kami po naman ay makapagtuloy-tuloy po sa pagbibigay at paghahatid po ng tulong sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan po ng ating YouTube channel KSP sa radyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone.